Good day everyone, so welcome to another piece of Phi tutorial. So today ang pag-uusapan natin ay ang ating pin configuration. So marami kasing nalilito kung paano ikakabit yung kanilang mga wirings at kung paano or anong pin yung isi-select nila at saan nila ikakabit. So yun lang yung mga gusto kong linawin ngayon. So let's proceed. So nakikita nyo sa ating screen, meron tayong diagram ng ating piece of Phi. So this is the updated diagram. So makikita nyo sa diagram, meron tayong power supply na 12 volts, 2 amps minimum. Then buck converter na 5 volts, 3 amperes. So para yan sa ating Raspberry Pi or Orange Pi. Then LEDs para sa mga indicators. Then resistors of course para sa current limiting. Then yung resistor sa set pin, since na iba yung voltage rail nito kumpara sa ating pin. So protection lang para sa voltage contention. Then of course yung USB to Ethernet, which is optional na ngayon kasi may VLAN na kung may VLAN setup kayo. Then access point, of course the ISP connection. So yun lang yung content ng ating diagram. I think basic na ito sa palagay ko. Then yung ating pin configuration, makikita nyo medyo may mga extra pins tayo, which is optional lang naman. So kung mapapansin nyo sa baba, sa descriptions ng mga pins, may mga optional tayo. So 4 na optionals. Hindi nyo na kailangan lagyan ng connection yan or gamitin. Basta itong ibang naka-describe dito, or naka-indicate na walang nakalagay na optional, yun yung usually na kailangan nyo or magagamit nyo talaga. Though yung iba din naman, halimbawa itong power indicator saka yung insert coin indicator, pwedeng wala yan. Pwedeng hindi nyo nakabitan yan. Kung halimbawa may external circuit kayo na mayroon ng ganyan, so hindi nyo na kailangan yan. So ayan, mabalik ako sa focus, doon tayo sa ating functionalities. So first, punta tayo sa power indicator. So ano ba yung gamit ng power indicator? Doon naka-describe naman dito kung ano yung gamit niya. So explain ko na lang in layman's term para mas maintindihan ng karamihan. So yung power indicator dito, it's not actually the power indicator. So ang pinaka-functionalities nitong power indicator na to is actually the boot up indicator. So marami kasing problema minsan, halimbawa nag-flash ako ng SD card tapos nilagay ko sa Raspberry Pi, sa Orange Pi nyo, no? Tapos hindi siya nagbo-boot or hindi nyo makonektahan yung portal niya or na-setup nyo na lahat, wala pa rin lumalabas na SSID kung sa Raspberry Pi or sa Orange Pi naman hindi kayo makakonect. So hindi nyo alam ngayon kung nagbo-boot yung software. So one way to know is kung meron kayong indicator or LED na nakalagay dito sa pin na to, sa power indicator. Kasi yung power indicator na yan, gumagana lang yan or umiilaw yan or nag-high yan pag nag-boot up na yung software. Ibig sabihin na na-configure niya na properly yung mga dapat niya configure sa loob. Or nag-run na yung OS niya. So yun yung pinaka mabilis na paraan para malaman nyo kung gumagana ba yung software o hindi. Do yung iba kasi hindi na gumagamit nito kasi meron na silang power indicator na nakadirekta dun sa kanilang supply. So kahit hindi mo na kasi lagyan to, meron naman akong power indicator. Okay lang naman, no problem. Walang problema doon. Pero yun nga lang, ito kasi mas siya, kumbaga relative siya dun sa software mismo. Kung nag-boot up siya ng maayos, buhay siya. Kung hindi, patay siya. So, yun. Pwede namin i-rename siguro ito, pero yun, nakasanayan din ng iba. Yun din yung gamit ng iba, so okay na siguro yan. Then yung power switch, functionality niyan dati ay yung ating shutdown. Kasi sa Raspberry Pi, pwede nyong i-power up yung Raspberry Pi gamit yung pin or GPIO 3 or pin 5. Pwede nyong buhayin yung Raspberry Pi gamit yung pin 5 as long as may power siya. So kaya namin dinefault yung GPIO 3 or pin 5 kasi pag nilagyan nyo na yun ng switch na connect dito sa ground and sa GPIO 3, pag sinort nyo yan, mabubuhay yung Raspberry Pi. Kaya naman siya din-default sa GPIO 3. So, yun pala, linawin ko lang, yung ginagamit natin na naming is GPIO. Hindi siya yung board pin. Kasi yung board pin, ito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So yung GPIO3, kung titingin kayo sa Google, yan, tingin tayo ng reference. So yung pin 5, yun yung GPIO3. So kung nalilito kayo kung ano yung mga pin numbering yan, Google lang kayo, type nyo R5GPIO, lalabas itong mga to. So dyan na lang kayo mag-refer. Ito ay I think Raspberry Pi 3B Plus or B. Yan, B model. So same lang sila. Yan din yung ginagamit namin na format sa Orange Pi. So kaya ang nakalagay dito is pwede nyong gamitin ito sa Orange Pi setup. So explain ko lang yung pagkakaiba-iba mamaya sa board sa actual mismo. Kasi ito baliktad to pag sa Orange Pi 1 and 0. Sa Orange Pi PC, halos same lang sila ng orientation. So pag kung ano yung itsura dito, lipat nyo lang sa Orange Pi PC, same lang yon. Tapos same yung GPIO configuration nyo. So gagana yon. So yun yung function ng switch. Kaya namin siya nilagyan ng switch. Kaso yung iba kasi galing sa ibang software. So yung GPIO3 gamit nila sa relay. So yun yung nagkaroon ng conflict kasi pinapalitan nila kasi nga yung naka-default sa kanilang connection is yung GPIO3 naka-connect sa switch or sa relay para sa coin slot control. So okay lang naman. So ang ginawa namin para kahit ibang pin yung ilagay nyo, gumana pa rin. So ginawa na lang namin siyang reboot switch, yung power switch. So pag press nyo yung switch, mag-reboot yung Pi. Then next is yung insert coin indicator. Literal na insert coin indicator na nag-i-indicate na nag-i-insert coin yung client. So in-explain niya yung sarili niya. Pag nag-press kayo ng insert coin sa ating portal, itong pin na to magbi-blink yan or mag-high low yan alternate. So ito yan, itong connection na ito. Itong kasi nyo may blue na highlight yung may blue na border yung pin. So ito yan, ibig sabihin yung blue na connection, siya yan. So ito yan, itong green na LED. Nagbi-blink yan. Kung ganito yung setup nyo, magbi-blink yan. Pero kung yung setup nyo is naka-connect, kung may relay man kayo, naka-connect dito sa main supply nyo, hindi yan magbi-blink. Magpapalitan lang sila, pero hindi yan magbi-blink. So ito kasi, software controlled ito, kaya siya magbi-blink. Unless maglagay ka ng relay dyan, pero magastos yun. So wag na. Direktan nyo na lang na LED. Pakita ko yan sa inyo mamaya sa demo natin. So, ganun lang yung insert coin indicator. Then yung coin slot enable. So, maraming nagtatanong dito. So, from the word itself, coin slot enable. So, pang enable ng coin slot. Ganon. Parang ganon siya. Ito yung control. Ito yung sa relay na kinakabit nyo. Ito yung mag-on or mag-enable or mag-disable ng ating coin slot. Depende sa setup nyo. Kung power cut kayo, malamang i-on off nyo yung coin slot nyo. Kung sa set pin kayo nakakabit gaya nito, so naka-on lang yan lagi, then yung set pin hina-high and low lang yan para mag-enable or mag-disable yung coin acceptor. So pag naka-disable yan or pag naka-low yan, hindi mag-a-accept ng pera si coin slot. Then pag naka-high yan, mag-a-accept siya ng pera. So ganun lang yung logic niyan. May option yan na active high and active low. Sa settings niya, pag clinic nyo itong edit icon na ito, dito, pag clinic nyo yan, meron kayo makikita na active low and active high na logic level. So, pwede nyo i-select doon. Depende yun sa gamit nyong relay. Kung nakaset pin kayo, always active high yan. Pero kung may relay kayo na gaya ng mga blue relays na 5 volts na typical na nabibili sa Lazada, Shopee, ganun, yun usually active low yun, yung mga may optocouplers, usually active low yun. So select nyo active low. Pag naka-active high, pag press nyo insert coin, mag 3.3 siya. Then pag naka-unpress or patapos nung session mo, pag insert coin mo, maglo-low ulit siya to 0. So ganun yun. Sa active low naman baliktad, always high yan, naka high level lagi yan, or lagi yan naka 3.3 or naka 3 volts.
Then, pag nag-press kayo ng insert coin, babagsak yan ng 0. So, ganun siya. Yung active high and active low. Sana nagets nyo. Then, yung coin slot signal, ito yung signal, yung coin pulse na galing sa coin slot. Ito yung white wire. So, ito yung nagre-read. Yung gamit natin dito is GPIO2. So, dito sa coin signal, wala naman masyadong kailangan i-configure. Pero, nag-add kami ng another configuration. I-explain ko mamaya yung ating debounce time. Kung para saan yun. Kasi may mga nagtatanong tungkol doon. Then, next is sa bill acceptor. Sa bill acceptor naman, medyo may kukonfigure pa kayo dyan. So, papakita ko na lang din mamaya sa ating demo. Insert coin reset. Ito yung mag-clear ng mga clients na nag-i-insert coin. Halimbawa, pag nag-insert coin kayo, may client daw na nakakonect or may nag-i-insert coin pero wala naman sa vendo. So, kung mayroon kayong switch na nakakabit dito sa insert coin reset na to, pag press nyo yan or pag sinort nyo yan sa ground, itong pin na to, halimbawa GPIO 11, pag press nyo yan, yung switch na yan, lahat ng nag-insert coin makakancel yon. So, magkakaroon kayo ng chance na ngayon mag-insert coin. So, ganun siya, yung functionality niya. Then, yung peripheral naman, timer, ito yung time control na pin. So, yung control nito nasa job schedule. So, nilagay namin doon para mas precise yung pag-trigger niya, sakto sa oras. And, ayun, isa-set nyo kung ano yung start, ano yung stop. So, mangyayari niyan, pag start niya, mag-on yung pin or mag-enable yung pin. Then, pag stop niya, mag-disable yung pin. So, ganun lang yung ginagawa niya. Pero ano yun, recurring trigger. Depende sa schedule nyo. Halimbawa, yung schedule nyo ay every Monday lang. Pwede nyo ganun set up. Every Monday, of every week or every month lang, once a month, parang ganon. Or pwede namang every night or may time duration lang, for example 6 p.m. to sabihin natin 6 a.m. So pwedeng ganon. So ganon siya yung functionality niya. So sana na-explain ko yung mga functionalities ng mga pins. Kung may hindi kayo naintindihan sa sinabi ko, siguro i-ano nyo na lang, i-chat nyo na lang sa amin. Kasi sa YouTube hindi kami masyado nagmo-monitor ng mga inquiries. More on sa Facebook page kami, Piece5PH yung name. So, facebook.com/Piece5PH. Punta na lang kayo doon, message kayo sa amin kung may inquiries kayo. So, yun na, yung functionalities ng ating pin. Siguro next, i-demo ko na lang sa inyo sa actual. So, shift tayo sa ating hardware. So, ayan. So, dito sa aking table, meron akong Raspberry Pi 4, Orange Pi PC, Orange Pi 1, and Orange Pi 0. So, magkakaibang board at magkakaibang chipset na gamit. Ito iba to, pero ito same tong dalawang to. Same sila ng gamit na chipset. Ito iba, yung mas lumang model siya, H2. So, pero dun sa pin configuration, sinasabi namin na pare-parehas lang sila. Nakamap na yon sa library. So, okay na yon. Ang titingnan nyo na lang kung ano yung connection nyo sa RPi, yun din yung connection nyo sa Orange Pi PC, Orange Pi 1, at Orange Pi 0. Pero yung iba, nalilito. Problema kasi, yung mga pins nila hindi nasa same location. Kumbaga, gaya nitong Orange Pi 1 and PC, pag sinide by side nyo siya, nandito sa kabila siya. 'Di ba? Yung Orange Pi 1. Yung PC nandito sa kabila. So, baliktadan. Ang gawin nyo guys, lipat nyo. Ayan. Ang pinaka the best na reference dyan lagi, yung pin 1. Asan ba yung pin 1? So, mapansin nyo, may arrow na puti dito. Hindi ko lang sure kung kita, pero ilalapit ko na lang. So, ayan. Itong arrow na puti na to. Ayan. Ito. Yun yung nag-i-indicate ng pin 1. Sa Orange Pi yan. Pero sa Raspberry Pi, walang ganyan. Pero, same location yan ng Orange Pi PC. Yan. Pag ginanito nyo yung board, yan. Kung nakikita nyo, andito yung pin 1 ng Orange Pi PC. Sorry, medyo malabo yung camera, siguro. Same location yan ng Raspberry Pi B. Ayan. Andito yung pin 1 yan. So, ito. Pakita ko lang. Lapit ko sa camera. So, ito yung pin 1. Itong first pin na to. Ayan. Ito. Same yan sa Orange Pi. So, ito din yan. Ayan.
Ito yung kulay puti na marking nila ng pin 1. Meron din yan sa Orange Pi 1. Sa Orange Pi 0 medyo hindi kita, pero ito yan. Yan, dito. Hindi masyado nakafocus yung kami. Pero ito yan, itong pin na to. So same yan ng Orange Pi 1 sa Orange Pi 0. Same location yan. Nandito sa part na to. Ito. Yan. Same location yan. Ngayon pansin nyo, may white arrow din siya dito. So dyan kayo lagi magre-refer. Dyan kayo lagi magtitingin kung ano yung tamang position ng pin. Kasi may case na nag-inquire sa amin. Nilipat niya yung connection niya from RPi ata yun or Orange Pi. Nilipat niya sa ibang board. Halimbawa, from RPi to Orange Pi, ganun. Parang ganun yung ginawa niya. Yun nga lang, yung reference niya mali. Siguro Orange Pi 1 yung ginamit niya. So, ang ginamit, parang ginawa niya ganito. Pinagpantay niya yung dalawang board. Parang ganon. Parang ganon yung ginawa niya. Parang ganito. Tapos, same location. Parang ganon. Basta baliktad. Parang ganito ata yun, ginawa niya. So, nagkabaliktad ngayon yung mga pins. Nasa maling location na siya. Yun yung medyo nakakalito, guys. So, yun yung gusto ko explain ngayon. So, kung pupunta tayo sa ating pin configuration, yan, sa ating Raspberry Pi, same lang yan, guys. Sa Orange Pi, kung ano yung nandito nakikita nyo, yun din yung makikita nyo sa ating mismong board. Kasi 40 pins din naman siya. Yung Orange Pi PC and Orange Pi 1. Maliban lang dito sa isa. So, kung ano yung mga GPIO location dito, guys, yun din yung GPIO location dito. Basta lagi lang kayo mag-start sa pin 1. Magbilang. Huwag kayo mag-start magbilang sa kabila. Basta kung nasaan yung pin 1, dun kayo magre-refer. So, kung ang nakalagay sa ating setting, halimbawa, nakalagay sa ating GPIO ay GPIO 15. Ganyan, yung sa power indicator. Ang GPIO 15 ay pin 10. So, pag sa actual natin yan, bibilang kayo kung ano yung pin 10. Halimbawa, ito. So, 1. Ang bilang kasi niyan pag ganun 1, 2, 3, 4. Pag ganun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nandito yung pin 10. Sa part na to. Nandito yung pin 10. Ito. So, same location yan, guys. Dito sa ating Orange Pi. Ganon din yan dito. At, especially dito, same lang yan. Same lang sila. Kung saan nyo ilalagay yung connection nyo. So, huwag kayong malilito. Kung saan ko ililipat. Galing ako sa Raspberry Pi, lilipat ko dito. Parehas lang sila. Mamaya i-demo ko sa inyo na pare-parehas lang talaga sila. Ginawa namin siyang ganun para hindi na siya actually dapat nakakalito. Pero may mga nalilito pa rin. So, ganun lang po yung pag connect. Kung saan nyo i-connect. Then, yung sunod na gusto kong i-emphasize talaga is kung ano yung mga pins na dapat bang gamitin. So, sa power indicator, kahit anong pins na available sa inyo. So, ano lang naman yan. Output lang naman yan. So, wala kang problema dyan. Sa power switch, usually dyan sa pin na yan, kailangan mo ng yung may interrupt. Yung may pin interrupt. So, hindi ko lang alam kung ano yung pins na may mga interrupt sa Orange Pi. Kasi sa Orange Pi, may mga pins na talagang hindi gumagana yung pin interrupt. Hindi ko lang sure kung sa library na gamit or kung talagang yung pin ay walang interrupt. Hindi ko na tinignan yung datasheet ng mga chip na gamit nila. Pero sa Raspberry Pi 4, sa experience namin, halos lahat, halos karamihan meron. So, marami kayong magagamit. Sa Raspberry Pi 3, parang yung iba hindi rin gumagana. Hindi ko lang sure talaga kung sa library lang.
So yun nga, ang pagpili ng pins, depende kasi sa functionality ng pins. Pwede nyo kasing ilipat-lipat naman. So halimbawa, sa coin slot signal, nilipat nyo sa isang pin, hindi gumagana. Try nyo ilipat-lipat kung ano yung gagana sa inyo. Sir, ano po ba yung dapat na pin? Ano po ba yung, saan ko po ba ililipat? Doon po sa ating setting, sir, may mga selection po doon kung anong pin po yung available. So, hindi po kayo malilito doon kasi may selection doon kung ano yung mga available. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ganun lang, yung paglipat-lipat ng pin, hindi mo na ilalagay kung anong pin mo ililipat. Isi-select mo na lang siya. Then, may case naman na yung pin na gusto kong lipatan, gamit na. Ang gawin nyo muna, yung gusto nyong gamitin na pin, tanggalin nyo muna. Gamit muna kayo ng ibang pin. Halimbawa, itong power switch, gamit yung GPIO3. Hindi ko siya magamit sa coin slot enable. So, select ko muna ng ibang pin yan. Halimbawa, gamit ako ng pin 7 or GPIO7. Then, magiging available ngayon yung GPIO3. Saka ko ngayon siya pwedeng gamitin dun sa ating coin slot enable. So, ganun po siya. Ginawa namin siyang ganun kasi nga para walang mag-overlap na pin sa bawat isa. Walang magpaparehas na pin kasi yung iba gusto ko to gamitin sa ganito, ipipilit nilang ilagay na parehas or kaya naman hindi na babaguhin yung una, ilalagay na lang dun sa susunod. Ngayon magrereklamo kasi hindi gumagana. So ganun po yung iniiwasan namin. Kaya naka-drop down po yan lahat. Hindi nyo pwedeng gamitin yung same pin sa ibang pin na gamit na. So ganun siya. Next is siguro i-demo ko na sa inyo, then proceed tayo sa mga troubleshooting. Pero banggitin ko lang siguro muna, ang mga kailangan ng interrupt dito guys is yung insert coin reset. Yan, may mga pins kami na na-try na hindi gumagana. More on dun lang talaga sa may pin na may interrupt. Pwede nyo testing na lang siguro kaysa isa-isahin pa natin. Hindi naman siya ganun kahirap i-test. Ilagay nyo lang sa pin, save nyo, apply nyo, try nyo kung gagana. Simple lang, ganun lang siya guys. Bill acceptor usually meron din, kailangan din niya ng pin interrupt. So yung interrupt guys, yun yung nagde-detect ng pin level change. So kung yung pin na yun na nakalagay dito biglang may nag-low ganon or nag-high, i-detect nyo yun. Yun po yung ginagawa din ng ating coin slot signal. So bawat pulses na nadi-detect galing sa coin slot, ina-update niya yung portal. May mga nagtatanong kung paano pabilisin yung pag-update ng portal, ng credit sa portal. Ang pinaka-factor lang yan guys, yung dito, yung speed ng pulse. So pag naka-fast kayo, yan na yung maximum. Yung naka-fast usually nasa 120 millisecond yung tested namin na pulse niya. Yung interval ng bawat pulses, yun yung pinakamabilis niya, 120 ms. Then kung gusto nyo pa na mas mabilis dyan, pwede kayo mag-design ng coin slot nyo. So, joke lang. So, ganun yun. Ito yung magko-control nun. Kung may na-experience man kayo na sobrang bagal talaga guys, sa SD card nyo po yun. Gamit po kayo ng mabilis na SD card. Kasi yung software natin, fully offline po yung processing nyan. Ang online lang nyan is ating i-load, tsaka yung ating validation sa license. So, the rest ng process, lahat ng client handling, lahat ng yung sa database, lahat ng record, lahat po yan ginagawa offline. So, sobrang importante po na magandang klase SD card nyo. Kasi kung hindi, kung mabagal yung read-write nyan, mahihirapan po talaga si software na mag-process. Normal lang na makikita nyo na mabagal siya. Kasi nga po, yung SD card nyo yung bottleneck nyan. So, gamit kayo ng mas mabilis para mas maganda din yung performance. So, next, dun tayo sa ating demo, siguro. Set up ko lang guys yung ating connection. So, unahin kong i-set up siguro sa ating Orange Pi. Kasi meron na akong actually SD card na nakaload dito. Gamit ako ng custom board. Ito, may connection na siya. Ayan. Ito yung supply ng ating Orange Pi. Tapos ito yung supply ng ating custom board. Ayan, supply na yung custom board, then ito yung sa Orange Pi. Kakabit ko muna yung pins
So yun pala guys, banggitin ko lang yung sa ating grounding. Napaka-importante po yun. Yun yung usually na nagiging problema ng mga na hindi nagki-credits. Tatanong sa amin, bakit po hindi nagki-credits? Usually yung factors nun is na nakaka-affect doon is yung grounding tsaka yung of course yung connection mismo ng pin. Kung maluwag, ganun, or hindi properly connected, or maling pin nyo na i-connect. So, ganun siya. So yun guys, yung setup ko pa lang yun is naka-VLAN ako, hindi na ako gumagamit ng USB to Ethernet. So hindi naman importante kung ano yan kasi ang i-demo ko lang naman ngayon is yung sa pins. So hindi ko na-explain kung ano tong mga to. Siguro papiwan natin. So yung blue wire is 3.3 volts. Yan. Meron siyang connection doon para sa pull up lang naman yan. Though kahit walang pull up, so gagana pa rin yan. Kahit tanggalin ko yan, gagana yan. Then yung green wire is yung ating coin signal. So nasa pin 3 yan. Gaya ng ginagamit natin. So yung configuration nito guys, customized. Hindi siya yung naka-base doon sa ating connection diagram. Depende yun guys sa gamit nyong sa actual connection nyo. So hindi laging ganun dapat. Lagi kayong magbe-based kung ano yung nasa hardware nyo. Lalo na pag naka-custom board kayo guys. Yung custom board po ano yan, may mga limitations yan. Lalo na pag yung hot type na custom board, may mga predefined pins lang yan na pwede nyong gamitin. Hindi lahat ng pins pwede nyong gamitin yan. Hindi gaya ng ganito na ka-wire, pwede kong ilipat sa lahat ng pins. Pero yung naka-hot, may mga ilang options lang yan na nilalagay yung developer o yung nag-design na pwede nyong ilipat-lipat just in case masira yung isang pin. So, ganun po yung usually na limitation ng hot type. Ang kinaganda lang nun, mas madaling ikabit, mas madaling gamitin kumpara sa ganito. So, ayan. Next is yung ating relay. So, ito ngayon yung mag-enable or mag-disable ng ating coin slot. Next is yung ating power LED. So, yung orange is yung ito. Ito guys, yung sinasabi kong power indicator na hindi maiilaw. Hindi siya iilaw guys hanggat hindi nagbo-boot up yung software sa loob. So, ibig sabihin nitong ganitong state is yung software natin nagra-run na. So, pwede na tayong mag-connect sa kanya, pwede na tayong mag-testing. Next is yung ating ground. So, itong red, last is yung ating insert coin indicator or insert LED, yung ating brown. So, ito yung nagbi-blink guys pag nag-insert coin ako. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niyan. So, lipat tayo sa ating software siguro. Connect tayo. Oops. Yan, naka-connect na ako guys. Then, access ko lang yung ating portal. Try natin kung connected na siya. Ayan. So, ngayon, na-access ko na yung portal. So, hindi ko maipakitang sabay yung camera since ginagamit kasi ng recorder. So, pag nag-insert coin ako, ayan. Pansin nyo, ayan, nagbi-blink siya. Ganun yan guys. Yung ating insert coin indicator. Then, pag ayan, kinancel ko, mamatay siya. Hindi na siya nagbi-blink. So, yun po yung connection niya. Yung nakalagay po dun sa ating connection diagram, same lang po yan ang setup ko dito sa aking custom board. So, may resistor din. Ayan, nakakonect sa ground. Ganun lang siya guys. Same lang yan. Iba lang yung pin configuration ko. So, kung pupuntahan natin yung pin configuration natin, yan. Login tayo. Then, punta tayo sa settings. Pin configuration. So, yan. Kung mapansin nyo guys, iba siya dun sa ating default or sa ating nasa connection diagram. Yan. So, pansin nyo iba, no? So, iba siya. Side by side natin, iba siya. Kasi ito guys, naka-based po ito sa aking custom board. And gusto ko na yung connection niya dito
is nakadiretsyong gano'n. Hindi siya yung kung saan-saan nakakabit. Para isang gano'n lang. Alam ko kung saan ko siya ikakabit agad. So, mamaya, pakita ko sa inyo na ililipat ko siya dito, ililipat ko siya dito, ililipat ko siya dito. So, same lang silang lahat. Yung magiging itsura niyan. So, mamaya, pakita ko. Then, balik muna ako dun sa pin configuration. I-explain ko siguro further yung mga pins. So, sa power switch, select nyo lang kung ano yung pin na gagamitin nyo. Yan po lahat ng available. So, no need na po na itanong sa amin, sir, ano pong kailangan gamitin? Ano pong dapat kong gamitin? Kahit alin po dyan na available sa inyo. Basta i-test nyo lang nagagana siya. Kung hindi gumana, test nyo kung ano pa yung pwedeng pins. Kasi may mga cases na sira yung mga pins or nasisira siya. Ganon. Power indicator, wala masyadong problema. Kahit aling pins pwede nyong gamitin. Power switch, okay lang din. Yan, okay lang din yan. Yung ating insert coin indicator, walang problema dyan. Coin slot enable, wala din problema dito. Kahit aling pins na available pwede nyong gamitin kasi output lang naman to. Yan. So, yan. Select nyo kung active low or active high. Pag naka-set pin connection kayo guys, remember active high. Pag naka-relay module kayo, yung typical na relay module na nabibili sa Lazada, Shopee, ganon, usually active low yun. Yung mga optocoupler na relay module. So, ganon siya. Coin slot signal. Ito yung debounce time. Sinasabi ko kanina. So, pin GPI auto yan. Naka-select ngayon. So, same lang din nung nasa pin configuration natin yung default. So, kung gusto nyong gayahin to guys, ito, pinakamabilis na paraan, reset pins. Ito po yung default natin. Reset pins. Then, apply changes. Ganun lang siya. Lagi nyo pong i-click yung apply changes kasi hindi po yan mag-apply or mag-take effect doon sa ating hardware na hindi nyo po ina-apply. So, kung ano po yung gumagana mga pins ngayon, pag pinalitan ko yan, hindi yan magbabago unless i-apply changes ko yung ginawa kong changes. So, ganun siya guys. So, sa coin signal, meron tayong debounce time. Itong debounce time na to, ito yung parang delay bago magbasa ulit ng susunod na pulse. Usually, kung naka-fast kayo, 120 milliseconds nga yung pagitan ng bawat pulse. So, after ng isang pulse, mag-aantay yan ng 115 milliseconds bago siya ulit mag-read ng susunod na pulse. So, ibig sabihin, yung debounce time ko, hindi ako pwedeng lumagpas dun sa pulse interval ng coin slot. So, kung 120 milliseconds yung interval ng bawat pulse, hindi ako pwedeng lumagpas dun. Pag lumagpas ako dun, magkakaroon ako ng miscredits or magiging kulang yung credits ko. So, mas mababa dapat siya dun. Then, may case naman na halimbawa, mabagal yung processing ng system or mabagal yung processing ng software due to SD card. Minsan may case na ganon. So, possible na kumulang yung credit nyo. Pwede nyo babaan to guys. Pwede nyo actually i-zero yan eh. Pero ano yung disadvantage pag siniro nyo yan? Yung debounce time kasi nagpi-prevent yan ng mga ghost pulses or nagpi-prevent yan ng mga bouncing ng mga switches. Kaya nga debounce. Kumbaga pag nag-press ka ng isa, yung pag-click mo, may mga glitches yon na parang multiple clicks yung ginawa mo. So, yun yung multiple credits na lalabas. And usually burst yun, mabilis yun. So, yun yung piniprevent niya na mangyari. So, para maiwasan yung ganon, naglalagay tayo ng debounce time. Dati kasi naka-hard code yan. So, ginawa namin configurable para ma-adjust kasi nga yung iba may issues sa credits. So, yan, adjustable na siya ngayon. Pwede nyo babaan yan o pwede nyo taasan. Wag lang susobra dun kung ano yung nakaset nyo sa coin slot. Usually gamit naman natin is fast kasi mas mabilis ang credit. Hindi tayo gumagamit masyado ng slow at nung sa medium ata yun. So usually fast. So yun yung na-measure namin na 120 ang bawat pulses. Yun yung nare-read ng Pi, 120 ms. Siguro kung mas mabilis pa yung processing ng Pi na gamit nyo, hindi ko alam kung magbabago yun, pero sa Raspberry Pi, sa Orange Pi, same yung nare-read namin, 120 ms yung interval ng bawat pulses. So tingin ko yun yung
interval ni coin slot, yung typical na coin slot. So, pwede nyo baguhin yan kung kung nagkukulang yung credit nyo, pwede nyo tababaan. Siguro up to 100 or 50. Maximum na siguro yung 50. Pag binabaan nyo pa guys, medyo ano naman na yun. Parang hindi nakapanipaniwalang galing pa kay CoinStat yung pulse na ganun kabilis. Yung 50 ms na interval. So, siguro safe na yung 100 ms na pinakamababa. Pag nagkulang pa rin, pwede nyo palitan yung wire nyo ng coin signal. Huwag masyadong mahaba guys kasi may propagation delay yan usually pag masyadong mahaba yung wire or may loss. So ganun yung purpose ng debounce time. Sana nag-gets nyo po yung explanation. Medyo mahaba at maraming sideways. Then next is yung bill acceptor. Sa bill acceptor meron tayong ibang settings pa. So itong delay, ito kasi ay basihan na natapos na yung isang bill. So, halimbawa, yung bill acceptor nyo, naka-configure siya na ang pulse niya ay 100 ms lang per pulse. So, yung kasi guys, configurable yun sa settings. Merong yung programmer niya mismo. Configurable yun doon kung gaano ka bilis yung pulse, ano yung period niya. Yan, configurable yun doon. Kaya nilagay namin ng ganito kasi depende yun sa pagkakaprogram ng bill acceptor. Yung 500 actually medyo mahaba na yan. So, ibig sabihin lang ng 500 milliseconds na yan, after nung last pulse or after ng bawat pulse, mag-aantayan ng 500 millisecond or half a second. Mag-aantayan ng ganyang kahabang oras bago niya i-declare or bago niya i-post doon sa ating portal na nag-credit yung isang bill. Halimbawa, nag-enter o nag-insert ako ng 1,000 bill na kailangan ko ng 6 pulses. So, ibig sabihin, bawat pulse mag-aantay ng 500 millisecond. So, kung na-read niya yung susunod na pulse before 100 or 500 milliseconds, i-consider niya yan nakakarugtong nung unang pulse. So, kung yung halimbawa, yung bawat pulse mo ay may interval na 100 ms, so, may 5 pulse ka or 6 na pulse ka, after nung 6 na pulse, mag-aantay ng 500 milliseconds. Pag walang dumating na susunod na pulse within that period, sa kanya sasabihin sa portal, nag-credit ako ngayon, 1,000 yung hinulog or in-insert ng client. So, ganun siya, itong delay na to. Again, magbabago yan. Depende sa nakaprogram sa bill acceptor. Pero 500 I think is enough para doon. Pwede nyo baguhin yan, i-test nyo kung ano yung optimal delay na pwede nyong ilagay. Yung pin, same with the coin signal pin, kailangan nyo interrupt yan. Test nyo na lang din kung ano yung gumagana. Please, i-explore nyo po ito kasi hindi lahat ay matututunan nyo sa pagtatanong. May mga bagay na pag kayo mismo yun nag-explore, mas naiintindihan nyo ng malalim kumpara pag in-explain sa inyo or sinabi sa inyo. Observe nyo yung behavior, tingnan nyo yung functionality, kung ano nangyayari, ganun lang siya guys. Kasi usually pag iba yung na-explain, minsan hindi rin ganun ka technical, hindi rin ganun kalalim, hindi mo makuha yung point, so mas mahirap. Pero kung ikaw mismo mag-discover ng mga nangyayari, yun yung pinakamabisa guys. Then yung bill acceptor settings sa baba, yung pulse and amount, ito yung magiging basihan niya kung ano yung value ng pulse. Halimbawa, yung 1,000 ko is may 6 pulse. Lagay ko dyan, pulse is 6, then amount niya is 1,000. Then add. So, ibig sabihin guys, pag nakadetect ako ng 6 pulses, consecutive pulses, ang value ng 1,000. Pag yung 1 pulse ko is 20, so pag nakadetect ako ng 1 pulse, ang value ng 20 pesos. So, ganun po yung ibig sabihin nito. Then, so on. So, kung tuko ay sabihin natin 50 pesos, usually ganito yung configuration para mabilis yung credit. Kasi kung nag-insert ka ng usually may mga coin bill acceptor na 1:1. So, 1,000 pulse to 1,000 pesos. Masyadong mahirap yun. At sobrang prone yun sa miscredit or sobrang prone yun doon sa loss ng credit.
pwedeng magkulang kasi aantayin mo yung 1,000 pulses sa bill acceptor. Usually matagal yun. Nabot ka ng ilang segundo, abutin ka pa ng minuto doon, kakaantay ng 1,000 mo. Pero kung 6 pulses, mas mabilis pa to guys sa 10 pesos dun sa coin slot. Mas mabilis pa siya mag-credit kumpara dun sa coin slot. Lalo na pag yung bill acceptor mo nakaset sa mabilis na period na or sa coin sa pulses, mas mabilis pa yan guys, yung 1,000 mo na yan. So yan yung sa coin or sa bill acceptor. Then next, dun tayo sa ating insert coin reset. So same lang, insert coin reset, pili ka ng pin, test mo kung gagana. Pag sinort mo yan sa ground, dapat mag-cancel lahat ng current na nag-insert coin. Gawin mo lang, mag-insert coin ka. So, lipat ko lang at hindi ko makita. So, insert coin ka guys. Tapos yung pin dun sa insert coin reset, i-short mo sa ground. Pag yun, nag-cancel, ibig sabihin, gumagana yung pin mo. Peripheral. Yung peripheral, yan. Meron din siyang active low, active high. Lahat ng trigger na pin namin, merong ganyang setting. Kasi nga, ibig sabihin na to, pwede may kinokontrol kang relay. Na pwedeng active low, pwedeng active high triggered. So, yung pin, any pin, guys, pwede nyong gamitin. Lahat ng available dyan. Tingnan nyo lang lagi yung ating dito. Tingnan nyo lang lagi dyan. Merong ibang reference dito, gaya nito guys. Ito, mas magandang reference to kasi tatlo. Ang gamitin nyo lang dyan itong dalawa. Ito at ito. Basta pareha sila. Hinati mo lang. Ito ngayon yung gagamitin natin sa Orange Pi 0. So yan yung gamit na pin configuration natin. Same lang dito, hatiin mo lang siya oh. Tanggalin mo yung 27 to 40. Yan. Wala na. So, ganyan lang yan. Ito na yung Orange Pi 0 natin. So, pag tinignan mo kasi yan, oops, yan. Yan, 26 pin lang kasi yan. 26 pins na pwede nyo gamitin. So, yung configuration yan, yun nga, yung kalahati nung halos kalahati nito. Ayan o. Pag nagtapat mo yan, same lang din yan. So, ganun po siya guys. Same lang yung magiging connection nyo, I mean. Yun yung ibig kong sabihin. So, same sa charging, may mga option yan. Kung active low or active high, kasi nga mga pang trigger yan ng relay, usually. Mga pang trigger yan ng kung ano-ano pa. So, may option kayo kung active low triggered ba or active high triggered. So, yun lang guys yung ating sa pin. Ang gusto ko na lang siguro i-emphasize dito at maipakita na pare-parehas lang talaga sila. Yan. So, kung yung SD card nito, lilipat ko dito, same lang din yan. So, ito ay Orange Pi 1, Orange Pi 0. So, gagawin ko, papatayin ko to. Patayin ko siya. Itong connection, same connection, naka-flat. Ganyan. Same connection. Ililipat ko lang kung nasaan yung pin 1. Nasaan yung pin 1? So, hanapin ko yung muna yung pin 1. Syempre. Ito yung pin 1, ito yung pin 1. So, same lang yan. Ililipat ko lang siya doon. So, ganyan lang siya guys. Antayin ko na lang siya na mag-boot up. Then, i-try natin mag-connect. Ito natin mag-insert coin. Kung makikita nyo, magbi-blink ito. So, basta umilaw lang siya guys. Ibig sabihin na buhay yung ating Orange Pi 0. Then natin, nagbo-boot up lang siya. Ayan guys, so nakita nyo guys, nag-umilaw na siya. Then, ayan, pansin nyo, nag-load na yung kanyang portal, yun nga lang, ayan, okay na. So, hindi lang siguro nag-validate. So, ayan guys, so ito na yung Orange Pi 0. So, same location, umilaw yung pin, yung indicator natin. Same connection niya na, nanggaling dito sa ating Orange Pi 1. So, pin 1 reference, same na lahat. So, kung maglilipat kayo ng connection guys, same lang yan. Then, insert coin tayo. Maka-limiter siguro ako. Try ko munang i-disable yung ating limiter. Try sa Wi-Fi. Then, naka-limit ako ng 3. Tanggalin natin. Yan. Tapos, try na tayo mag-insert coin ulit.
tinanggal ko yung sound. So ayan guys, nag-insert coin ako, makita nyo nagbi-blink yung ating insert coin indicator. So ayan, medyo malakas yung ilaw niya kahit maliit lang siya. So ayan, pwede ako mag-insert kung gusto ko mag-insert. May nakakabit akong coin slot. So ayan guys, gumagana siya, diba? So fully functional siya. Galing Orange Pi 1, nilipat ko ng Orange Pi 0. Functional siya. Same SD card. Yan. So gagawin ko guys, ililipat ko ulit to Orange Pi PC. So balik tayo dito. Hintayin natin ulit na mag-on siya. So ilaw naman guys yung ating indicator pag nag-on na yung ating software or nag-boot na yung ating software. So pinapakita ko lang dito guys na kahit anong board yung gamitin nyo, Orange Pi man o Raspberry Pi, yung reference nyo sa GPIO, iisa lang. Ang nakamap sa amin ay yung sa Raspberry Pi. So tingin kayo lagi guys sa Raspberry Pi. Gaya po ng ginawa ko kanina, nakatingin lang ako dito sa Raspberry Pi GPIO numbers or pinouts. So ganoon lang po yung gawin nyo para di kayo malito. Huwag na kayong tumingin ng Orange Pi pinouts. Raspberry Pi na lang. Tatanggalin nyo lang to. Dito kayo sa dalawa tumingin or isa na lang kung 0 gamit nyo, hatiin nyo lang hanggang 20 hanggang 26. So yun na yung sa 0. Same pins po yan. Balik tayo sa ating camera. Antayin natin na umilaw yung indicator. So ayan guys, umilaw na siya. Ibig sabihin nag-boot na yung ating software. Balik tayo sa ating browser. Ayan. Tapos reload tayo. So pansin nyo, nag-reload lang ako. Hindi ko na kailangan na i-access ulit yung ating portal page. So ayan. Pwede ako mag-insert coin ulit. Then hulog. Ayan. So nag-credit na siya. So lagi nyong tatandaan guys na pag nagmi-miscredit kayo, i-check nyo lagi yung connection. Kasi po yung release naman namin, check namin yan kung may nagmi-miscredit. Check namin yan across all boards na mayroon kami kung alin yung may problema. Since wala kayong ma-encounter, okay naman po yan. Usually talaga yung malaking factor ng miscredit or kulang yung credits, yung experience ng iba, is yung loose yung ating connection dito sa coin signal. Or, posible din na masyadong mahaba yung wire na gamit nyo. Tapos, may mga wire kasi guys na masyadong maliit na. Na-try ko yung default, yung stock ng coin slot. Hindi ko siya nagustuhan kasi yun nga, minsan, mali-mali yung credit. Siguro dun lang sa isang wire na yun. Kasi nung nag-try ako ng isa pa, okay naman. May ganong case. So, kaya hindi ko siya ginagamit. Kaya gumagamit ako ng 2-point wire para mas okay yung connection niya. And then ito, nilagyan ko ng shrinkable tubes para mas mahigpit, hindi siya luluwag. Kasi pag yung 2-point lang na default is lumuluwag habang tumatagal. Ito kasi may pumipigil sa kanya na lumaki yung ano. So, ganun lang siya guys para medyo okay yung connection natin. Then, pag nag-insert coin ako, gaya ng pinakita ko kanina, ayan, umiilaw siya. Ayan. So, ganun lang siya guys, yung ating Orange Pi. So, tapos ko na yung Orange Pi. So, punta tayo sa Raspberry Pi para maipakita ko. Last na to. So, remind ko lang guys, basta pag walang credit, dalawa lang pwede mangyari. Hindi naka-common yung grounding nyo. Ang ibig sabihin ng common grounding, yung ground ng coin slot nyo, yung ground nitong coin slot. So, itong ground nya, hindi siya connected sa ground ng inyong Pi. So, kung tatanungin nyo ako kung ako ba ay naka-common ground, yes, of course. Una, yung aking supply. Yung supply ng aking coin slot, 12 volts. At yung supply ng aking Pi, na yung output nito, 5 volts, ay isa. So, ibig sabihin, iisang ground connection sila. So, pag kinabit ko yan dito,
kahit wala akong grounding sa pin na to, wala akong ground pin dito sa wire na to, okay na ako kasi connected na yung ground ng coin slot ko gamit itong board na to tsaka yung Raspberry Pi ko. So bakit nagkakaganon? Kasi guys, yung coin signal nyo, kung hindi yan common ground, yung ground kasi yung reference nung signal kung gaano siya kataas o gaano siya kababa. Kung magkaiba silang ground, di alam ng Pi kung saan siya magre-reference. Magre-reference siya of course sa ground connection niya. Pero problema, hindi naman nga connected yung ground nila. So, posibleng iba yung ma-read ni Pi. Nakalimutan ko yung internet. Kabit ko lang. So, either hindi mag-trigger or mag-miscredit. Ganun lang naman yan. So, antayin lang natin ulit na umilaw yung ating indicator. So, ginawa ko ay ibang SD card lang. Yung kaibahan lang niya. Kasi hindi naman gagana yung SD card nito eh. Kasi nga iba yung image na nakalagay dyan. Meron tayong separate image para sa ating Orange Pi at sa ating Raspberry Pi. Ayan guys, so nakita nyo, nag-boot up na yung ating software. Umilaw na indicator. Yung sabihin nun, pwede na natin gamitin. So, dito, check ko lang kung connected pa ako. Connected. Then, reload natin. So, may keys na ganyan. Pag hindi nag-reconnect sa ating WebSocket server, try natin mag-reopen ng ating portal. So, pag ganyan guys, yung na-encounter nyo, gawin nyo, close nyo lang yung inyong browser. Ayan. Then, reopen kayo ng browser. Then, reopen kayo ng inyong portal. So, close ko lang ito. Reopen tayo ng ating portal. Usually, sa browser lang yan guys. Punta tayo sa ating pin configuration. So, yun pa rin. Sa ating portal. Try natin mag-insert coin ngayon. Yan. Tingin sa camera. Nag-insert coin siya. At mag-insert coin. Yan. So, yan yung in-insert ko. 2 5 at isang piso. So, online. So, ganun lang siya guys yung sa ating pins. Medyo mahaba yung video pero sana may natutunan kayo. Sana nakuha nyo yung concept nung pin configuration. So, thank you guys. Have a nice day.